buhay, mga mahal kong kababayan. Hayaan niyo po ako makapagpasalamat sa inyo sapagkat kahit na napakainit dito sa... Ang init! Pero nandyan po kayo. Gusto ko sana, wala din ako sa lilim, pero... Paano ba ito? Pasensya na muna kayo. Kung dito naman ako, hindi niyo ako makikita. Alam niyo po, itong mga ganitong pagtitipon, I love you too, ma'am. I love you. Totoo po yan. Galing po yan sa puso ko. I love you too, pare. Alam niyo, gusto ko pong malaman ninyo na katakot-takot ang pagbabatikos sa akin. Sinasabi nila lagi na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, siya lang daw ang pinagsisilbihan ko, hindi ang taong bayan. Alam nyo, yung mga ganung patutsada, pagka pinakikinggan ko, parang mga mangmang yung nagsasabi niyan. Sa loob ho ng ilang taon, kailan nyo ba naramdaman na nagkaroon ng pagbabago sa Pilipinas? Panahon lang ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte naramdaman ng pagbabago. Hindi po kailanman naramdaman ng Pilipino na pwede siyang maglakad sa kalsada. Noon, pag naglakad ka sa avenida o kung saang lugar, mahuhold up ka. Maagawang ka ng cellphone. Nagkalat ang mga adik, nagkalat ang mga lasenggo. Sino ba ang unang-unang nakahinga ng maluwag ng naging Pangulo si Rodrigo Roa Duterte? Ang bayan at ang mga katulad ninyong OFW. Sapagkat alam ninyo na ang inyong mga pamilya ay safe sa Pilipinas. Hindi ba natin pwedeng sabihin sa mga taong nang babas sa atin, umaalipusta sa atin, na pwede ba buksan niyo yung mga mata ninyo? Sa panahon na 3 milyon ng adik, shabu. Sino ang tumindig? Di ba si PRRD lang? Sino ang tumindig laban sa mga mayayamang umaabuso sa taong bayan? Di ba si PRRD lang? Sino ang naglabas ng mga, alam naman nyo siguro, napakadaming mayayaman, kung sino pa yung mayayaman, hindi nagbabayad ng tax. Si PRRD lang ang lumaban dyan sa mga yan. Nung panahon na ang tubig, ginagawang negosyo, ang kuryente, ginagawang negosyo, isa lang ang presidenteng nagsalita na yung mga yan, ginagamit ng mga Pilipino. Sino yun? Si PRRD lang. Kaya kung titingnan nyo, mga mahal kong kababayan, hindi tayo loko-loko dito ngayon. Ang sinasabi nila, loko-loko tayo. Pambihira kayo. Palagay ko, mas sila ang loko-loko. Tayo ay nasa katotohanan lamang. Ang gusto natin, number 1, ang gusto natin, makauwi na si Pangulong Digong. Wala naman tayong hinihinging iba. Yun lang, pauwiin nyo. Sapagkat yung ginawa ninyo na dinala nyo doon si Pangulong Rodrigo Roa Duterte para nyo nang ipinagbili ang kalayaan at kasarilan natin. Bakit ko nasabi yan? Ilan ang bayaning Pilipino ang nagpakamatay para magkaroon ng kalayaan sa mga dayuhan? Ilan? Tapos ngayon, i-deliver nyo doon yung presidente natin, napakakalokohan naman nun. Kung merong kasalanan ang ating Pangulo,
dapat sa Pilipinas nyo siya nilitis. Hindi po pwedeng dinideliver nyo sa ibang bansa, pambihira. Kapag may Pilipino na nagkaroon ng kasalanan sa abroad, pinauuwi natin, di ba? Ito, ibang klase, dinideliver natin. Sana, ang kasunod, ang hinihingi natin, lahat tayo nagdasal. Alam ko, lahat ng panalangin natin, pinakinggan ng Panginoon, at wala nang impeachment ngayon. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ito, ibang klase, dinideliver natin. Sana, ang kasunod, ang hinihingi natin, lahat tayo nagdasal. Alam ko, lahat ng panalangin natin, pinakinggan ng Panginoon, at wala nang impeachment ngayon. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pero marami pa rin mga nagtatalino-talinuhan. Hindi ko naman maintindihan, nagdesisyon na yung Supreme Court, meron pa rin mga matalino daw. Matalinong mga! Na sinasabi na hindi daw tama ang desisyon ng Supreme Court. Pambihira. Ano ba ibig sabihin ng Supreme? Ano ba ibig sabihin ng Supremo? Ibig sabihin kataas-taasang hukuman. Kapag nagdesisyon yun, ibig sabihin, yun na yun! Ang dami pang pumapapel, ang daming nagsasalita, ang daming nagsasabi na pati kaluluwa niya. Ang bihira, oh. Mga kababayan, sana naman dumating ang panahon na tayo ay marunong tumanggap ng pagkatalo. Hindi po pwedeng pag natalo, ang dami pang satsat. Pag natalo, tanggapin na. Talo eh. Para tayo makamove on. Kaya tayo hindi nakaka-move on dahil puro tayo reklamo. Bakit hindi natin pag-usapan ang issue ng bansa? Ang dami nating issue na dapat hinahanap diyan sa Senado mismo. Sweldo ng tao, yan dapat ang unang nating harapin. Trabaho, yan ang unang dapat harapin. Taas ng kuryente, tubig, bahay. Yan ang mga dapat nating pinag-uusapan, hindi impeachment. Nakaka-high blood pala yung init ng araw, ano? Dumating ako dito, papogi ako eh. Pagdating ko rito, kumaktak na yung pawis ah. Kaya alam nyo, nakakatuwa ho eh, nakakatuwa. Kapag ka ganito, nagkikita-kita tayo mga Pinoy. Hindi naman tayo magbabarkada. Hindi naman kita syota. Patay tayo dyan. Ito talaga si Digong kung ano-anong naituturo sa akin eh. Idol! Wala naman tayong mga pinagsamahan. Pero sama-sama tayo dito dahil naniniwala tayo sa katotohanan. Sana dumating ang araw. Wow, thank you ma'am. Bigyan ng love ko. Salamat po. Delikado ako sa asawa ko nito. Bagay, Muslim naman ako ma'am. Punasan ko lang ha, kasi Saan galing yung issue mo? Assalamualaikum. Assalamualaikum, sister. Bago po ituloy ko pa yung pagsasalita ko, hayaan niyo muna po akong pugay muna sa Panginoon. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullah. Pagbati po ng kapayapaan at pagpapala at awa ng Diyos sa inyong lahat. Ipagpapatuloy ko po. Bukas po, umpisa na naman ng Senado. Kami po ay pagkatapos po nitong pagsasalita ko, ako po ay diretso na sa airport at uuwi na po ako dahil bukas ng alas 9 ng umaga, magbubukas na po ang Senado.
Bukas po makikita na natin ang mga bagong halal na senador. At itong mga bagong halal na senador, napakadami po nilang sinasabi. Ang sinasabi nila, dapat ituloy ang impeachment. Papayag ba kayong ituloy pa? Tapos na naman! Ha? Tapos na naman! Uubusin na naman nila yung oras ng Senado sa isang bagay na sinabi ng ating namayapa at bayani na si Senator Miriam Defensor Santiago, kung naaalala ninyo. Ano ang sinabi niya? Noong impeachment ni Chief Justice Corona, ano ang sinabi ni Senadora Miriam Defensor Santiago? Sino ba ang malinis sa inyo? Pambihirang mga tao yan, no? Hindi ba sila narindi sa sinabi ni Senator Miriam Santiago? Nung panahon na yon, sinabi niya sa mga mukha nila na dito sa Pilipinas, lagi tayong #1 sa corruption. Lagi tayong kasama sa listahan ng corruption. At sino rin ang nagsabi nung panahon na kumakandidatong presidente si Senator Miriam Defensor Santiago? Sino ang sinabi niyang lumaban sa corruption? Isa lang! Isa lang ang lumaban sa corruption. Sino? Diba? Mismo sa bibig niya lumabas. Isa lang ang lumaban sa corruption at yan ay walang iba kundi si Rodrigo Roa Duterte. Hindi magkaalyado yan. Hindi magkaalyado si Defensor at si Duterte. Hindi. Pero lumabas sa bibig ng bayaning senadora na iisa lang daw sa Pilipinas ang lumaban sa corruption. At yun ay ikilulong nila ngayon sa ICC. Hindi ba dapat tayong masaktan, mga mahal kong kababayan? Dahil lahat naman tayo naniniwala kay Senadora Santiago, hindi ba? Alam naman natin na si Senadora Santiago ang lumaban din sa korupsyon diyan sa lahat ng napuntahan niya. Customs, lahat, nung naging judge, lahat. Nilabanan niya yan. Pero sa harapan ng maraming tao, doon sa kanilang debate nung presidential election, sinabi niya mismo. Tapos ngayon, pagbibintangan nila, si Inday Sara Duterte, na corrupt, ay pambihira. Naglulukuhan talaga tayo sa Pilipinas. Dapat, ang pakikinggan ninyo, mga mahal kong kababayan, yung mga taong nagsasabi ng totoo at yung may kredibilidad magsabi ng totoo. Hindi kayo dapat maniwala dun sa mga taong pinagsususpetsahan at mayroon ding mga kaso. Sino ba yung mga nagsasalita? Sino ang mga nagsasalita na si Inday Sara Duterte ay may ginawang kasalanan? Sino ba yung mga yan? Tingnan nyo muna sila. Yung pagkakakulong, uso din para karera dito, no? Baka padala ni Trillanes yung maingay niya. Alam nyo, naalala ko tuloy si Digong. Pag si Digong nagsalita, lagi akong kasama eh. Nung pumunta si Digong dito, kasama ako. Kasama niya ako. Hindi ko makakalimutan yun. Ako kailanman hindi ako tumanggap ng pwesto nung panahon ni Digong. Kahit na binibigyan niya ako ng pwesto, hindi. Lagi kong sinasabi sa kanya, Digong, ako yung isang revolusyonaryo. Ang isang revolusyonaryo hindi sumasama sa gobyerno, nilalabanan ng gobyerno. Lagi akong kasama niyan. Kahit saan pumunta, Russia, pinakikilala niya ako sa mga producer. Nung pumunta kami dito, official yun, nakilala ko yung mga producer dito sa Korea. Ang sabi nung panahon na yun,
Pare ko, lumalabas ako sa araw ha, para asipin nyo, sama-sama tayo. Ha, hindi ako gumaganito dito. Eto ako sa liwanag. Okay, sama-sama tayo. Oh, hindi ako nagpapaputi, nagpapaitim din ako. Kaya, hindi ko makakalimutan na ang pagmamahal ni Digong sa pelikulang Pilipino. Kasi sinasabi nila lagi yun, kinalimutan ni Digong ang artista. Hindi po. Hindi po. Kami, inalagaan niya. Napakadaming artista ang na-ospital. Alam niyo naman, napakadami pong mga katulad kong artista na pagsumikat, naging laos, nawala ng pera, naghirap. Ang dami po niyang inalagaan ni Digong. Hindi ko po makakalimutan na si Digong hindi kailanman nakalimot sa mga taong nagmahal sa kanya. Lalo na po yung mga artistang naglingkod sa kanya. Pati na rin yung mga reporter na bumabanat sa kanya, may mga inatake dyan sa puso, tinutulungan niya. Hindi kailanman namili si Digong kung ikaw ay kakampi o kung ikaw ay kalaban sa politika. Ang lahat kay Digong pantay-pantay basta Pilipino. Kaya sana, ang inihingi natin sa mga namumuno ngayon, hindi awa. Hindi ako hihingi ng awa para sa kay Digong. Never. Dahil ang isang bayani, hindi humihingi ng awa. Ang hinihingi natin, hustisya. Karapatan ni Digong na sa Pilipinas litisin. Doon siya litisin kung meron siyang kasalanan. Dahil alam natin na kapag dayuhan, masakit sa atin yun. Kahit naman sino hindi lang si Digong. Hindi lang si Digong, kahit kayo. Kung meron kayong nabalitaan na Pilipino na inuhusgahan sa ibang bansa, kahit may ginawa pa yung kasalanan, masakit sa atin. Kasi kababayan natin yun. Lalo na to. Ang sinasabi nila, may kasalanan sa Pilipinas. Bakit sa nasa ICC? Sana maintindihan natin yun. Kaya makadigong ka, kaya makaduterte ka, kaya hindi. Dapat mong maintindihan na ang pinag-uusapan natin dito, pagka-Pilipino mo. Kalayaan natin na ipinaglaban natin. Hindi naman siguro masyadong mabigat kung ihingin ng gobyerno. Total, kayo nagpadala. Sana naman, hingin ninyo na ibalik na si Digong sa Pilipinas. Paano tayo uunlad kung hiwa-hiwalay tayo? Ito, makikita na, ang tagal nyo na sa South Korea. Dito sa South Korea, pag natapos na ang issue, tapos na. Abante na. Wala nang usapan, wala nang banatan, wala nang diretso na. Sana maging ganun. Isipin ninyo, dito sa South Korea, isipin nyo lagi, sino ang tumulong dito sa South Korea? Pilipinas! Nung panahon na may gera sila, at nung panahon na mahirap sila, sino ang tumulong dito? Pilipinas! Pero bakit nahuli na tayo ngayon? Maraming protection! Ang bango nung binigay mo, ha? Thank you. Sobra na ho tayong nahuhuli. Ang init, ano? Medyo. May t-shirt, may t-shirt. Bubuksan ko lang kasi pawis na ako. Bubuksan ko lang, ha? Hindi ako magpapakita ng abs, ma'am. Sinatur na ako. Baka banata na naman ako ng mga basya. Oh, pakita na dyan, oh! Pero may abs pa ako yan, may abs. I love you too, ma'am. Kaya po, hindi nasasayang ang mga oras na ibinibigay natin
para sa Pilipinas. Itong ginagawa natin, oo, para kay Digong, para umuwi. Pero ito, para sa Pilipinas to. Para sa kinabukasan ng mga anak natin. Para sa kinabukasan ng mga anak natin. At tayo'y magdasal na sana dumating ang panahon matapos na ang putang inang politika na to. Sobra na ang politika na to. Sobra na. Nakakasuka na. Maawa na kayo sa Pilipino. Dahil sa perang Kapag ka nasa ibang bansa, ang mga OFW, nakikita nyo lahat ang development. Nakikita nyo lahat ang progreso ng bayan nila. Pero ba't ang bayan natin lubog sa baha? Tama. Lubog sa utang. Ang daming krimen. Tumataas yung Paano? Hindi na natapos ang politika. Magbubukas pa lang ang Senado. Ang pinag-uusapan na, impeachment. Tama. Hindi sa pag-usapan yung baha. Nakaka-hybrid pala talaga yung init. Ano? Relax lang. Pero bago yan, kakanta muna tayong dalawa. Halika muna. Pampalamig ng ulo ka. Teka, sweetheart, kahit tayo. Huwag ka magselos. Pangatlo.